Kaya nga, maminamahal ko, bilang tayo po yung mga mananampalataya, dapat araw-araw po tayong gumagawa sa Diyos. Mga minamahal, huwag tayong tumigil, maminamahal, sapagkat anytime, babawiin ng Diyos ang buhay natin. Sabi ng Biblia, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Ang makapagpapahinto lang, maminamahal, ng ating gantimpala sa langit, yun tayo'y patay na. Pero anong kabuluhan nung tayo nabubuhay? Tayo po'y narito malakas, may hininga, may buhay, pero hindi naman tayo gumagawa para tayong buhay na patay. Amen. Yan po ang nakalulungkot sa panig po natin. Dapat habang nabubuhay po tayo, samantalin natin ang pagkakataon. Sinabi ng banal na kasulatan, ako'y madaling pumaparito at ang gantimpala'y nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Sabi rito, maminamahal, sa unang pagkabuhay na maguli, mangyayari po ito sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi, darito, maminamahal, siya'y paparito at ang gantimpala ay nasa kanya. Dito po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13 up to 15, ang ating gawa, maminamahal, ay katulad po yan ng mga iba't ibang mga, kung sisimulan natin sa 12, meron pong mga gawang masusunog at meron mga gawang hindi masusunog. Kung sisimulan natin sa talatang 12 ng 1 Corinthians chapter 3 verse 12 hanggang 15, makikita nyo po, maminamahal, sa ating mga paglilingkod na ginagawa sa Panginoon, meron mga meron mga tinatawag po na katumbas. May mga katumbas yung ginagawa natin. Sabi, pinagsasaligan gaya ng ginto, pilak, mahalagang bato, o meron din ng mga kahoy, tuyong dayami. Ang sabi po rito, basahin po natin ang mga talata. Dito sa aklat po ng unang mga taga-Korinto, kabanatang 13, ang talatay 12 hanggang 15. 12, datapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami. 13, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. 14, kung ang gawa ng sinuman ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Sa 15, kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanya sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, bawat pala ginagawa po natin, may mga kanya-kanyang katumbas yan. Sabi, sabi, sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligan, ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, o tuyong dayami. Kaya sabi rito, kung ang gawa mo'y masunog, ikaw ang malulugi. Amen. Kapag ikaw po, maminamahal, ay naglilingkod sa Diyos, mayroong mga kanya-kanyang katumbas yan. Halimbawa, maminamahal, ikaw ay naglilingkod na may katapatan sa puso mo, punong-puno ka ng pag-ibig, nagdadala ka ng mga kaluluwa, mayroon yung katumbas na ginto. Amen. Kapag ikaw ay mga mananampalataya na lagi kang dumadalo at binibigyan mo ng importansya, maminamahal, binibigyan mo ng pagpapalaga ang mga kaluluwa, mga minamahal, na sila'y makapaglingkod din sa Diyos, ang katumbas ng iyong ginagawa ay pilak. Amen. Mahalagang bato. Kapag ikaw po'y nagbibigay ng importansya sa kaligtasan mo, talagang wala nang pinakamalagang bahagi sa buhay mo kundi ang maglingkod sa Panginoon, at araw-araw nagdadala ka ng kaluluwa, hindi ka nag-absent, nagpupuri ka, nananalangin ka, maminamahal, ang katumbas ng iyong ginagawa ay mga mahalagang bato. Pero kung ikaw ay ginawa mo lamang pastime ang paglilingkod sa Diyos, ang iyong ginagawa, maminamahal, ay nagpapalipas ka lang ng oras, ang katumbas ng ginagawa mo parang tuyong dayami. Amen. Parang bato, parang kahoy lamang. Maminamahal, ang kahoy, nasusunog yan. Ang mga tuyong dayami ay masusunog yan. Kaya nga sabi ito, ang mga gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamagitan ng apoy ay inihayag. Lahat ng gagawin natin, ito po'y susubukin sa apoy. Amen. Sabi sa gawa ng bawat isa, kung ano yun. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyon, tatanggap siya ng kagantihan. Amen. Kapag katumbas ng iyong ginawa, maminamahal, katulad ng pila, katulad ng ginto, hindi yan nasusunog. Katulad po ng mga mahalagang bato, hindi basta nasusunog yan.
Pero kapag ang katumbas ng iyong ginawa ay katumbas lamang ng kahoy o mga tuyong dayami, mawawala yan, masusunog po yan. Amen. Sabi dito, kung ang gawa ng sinuman ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyon, siya tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, malulugi siya. Ngunit siya naman sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamagitan ng apoy. Ligtas din siya. Ibig sabihin, makakarating din siya sa langit. Pero isa sa pinakamalungkot na bahagi ng kanyang pagiging Kristiyano, maminamal, wala siyang gantimpala. Kapag ginawa mo dito sa lupa, ay katumbas lamang ng kahoy, katumbas lamang ng dayami. Ibig sabihin, ang paglilingkod mo ay paimbabaw lamang. Pag nandyan ang mga mangangaral, nandyan ang mga beloved children, ang sipag-sipag mo, talagang grabe ka magpuri. Pero pag wala sila, maminamal, hindi ka nga nagpupuri. Hindi ka nga nagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tulog ka lang ng tulog. Sabi, ang gawa mo ay katulad lang, katumbas lang ng kahoy o dayami. Masusunog yan. Amen. Malulugi ka. Sabi, kapag ang gawa mo ay masunog, ikaw ay malulugi. Sabi rito. Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, tayo po, maminamahal, ay nais ng ating dakilang Diyos na huwag malugi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi bawat gawa natin ay masasaysay sa pamagitan ng apoy. Idadaan yan ng apoy. Maminamahal, hindi mo pwedeng sabihin na malakas ako sa preacher, malakas ako sa pastor, malakas ako kay kanino, kay ganyan. Hindi po palakasan yan. Basta lahat ng ating ginagawa ay dadaan po sa apoy. Kapag ang gawa natin ay nasunog, ibig sabihin, katumbas lang ng dayami o katumbas lamang ng kahoy ang ginagawa mo. Nagpapagamit ka nga, pero hindi naman sincero. Ay, hindi mo ginagawa para sa Diyos, para ka lang nag-iipon ng dayami, para ka lang nag-iipon ng kahoy, masusunog yan. Kaya nasabi na nga dito sa Biblia, basahin natin ang 2 talata, Proverbs 3:27 at saka James 4:17, sabi, maminamahal, huwag mong ipagkakait ang mabuti sa iyong kinaukulan kung nasa kapangyarihan ng iyong kamay. Samantalahin mo makagawa ng mabuti pag nasa kapangyarihan ng kamay. Halimbawa, kinakailangan kang tumugtog ka. Kinakailangan mong tumulong ka. Pag kinakailangan mong gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, samantalahin mo. Kasi nakikita ng Diyos yan, mayroong gantimpalang naghihintay sa iyo. Sabi rito sa Proverbs 3:27 tsaka James 4:17, sa nakakaalam ng mabuti pero hindi niya ginawa, doon ka nagkakasala. Alam mong mabuti ang magpuri, alam mong mabuti maminamalang tumulong sa kapwa, alam mong mabuti magpagamit sa Diyos sa pamagitan ng pag-awit, pagtugtog, magpuri sa mahal na Panginoon, hindi mo ginagawa, nagiging kasalanan sa iyo. Basahin natin James 4:17 at Proverbs 3:27. Dito po sa Santiago, Kabanatang 4, talatay 17. Sabi dito, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Dito sa Proverbs chapter 3, verse 27, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Amen. Amen. Huwag mong ikait. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Ibig sabihin, kung meron kang magagawa para sa Diyos, gawin mo. Amen. Samantalin mo kasi hindi lahat ng tao binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Kung nasa kamay mo yan, maminamal, nasa kamay mo yung pagkakataon na yan, sunggaban mo yung pagkakataon na yan kasi gantimpala ang katumbas niyan. Lahat ng ginagawa natin, meron pong katumbas na gantimpala sa Diyos yan. Kaya nga kung tutusin, kung pwede lang tayo makipag-agawan sa gitara, makipag-agawan sa organ, makipag-agawan sa mikropono para makapagpaawit, mga minamal, may gantimpala ang Diyos diyan. Pero kung tatago-tago ka, patakbo-takbo ka, tinatakasan mo yung magpagamit ka sa gawain ng Diyos, sabi ang gawa mo masusunog. Kaya nga binigyan ka ng talento ng Diyos, binigyan ka ng kakayahan, pag hindi mo pinagamit, mayroon pong naghihintay na parusa sa iyo pag ikaw ay hindi nagpagamit sa mahal na Panginoon. At ang sabi pa ng Banal na Kasulatan, we must stand before the one who knows all about. Tayo po, maminamahal, ay tatayo sa Diyos na nakakaalam ng lahat. The one who knows all about. Nalalaman niya, kahit magtago ka sa ilalim ng dagat, magtago ka sa kwarto mo, madilim, wala nakakakita sa iyo, nakikita ka ng Diyos. Amen.
Sabi, tayo po ay magbibigay sulit sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Sabi, Roma 12, talatang 16. Roma 12:16 po. Dito sa Roma 12:16. Sabi dito sa aklat ng Roma 12:16. 2:16. O 2:16 po. Chapter 2 verse 16. Sabi dito sa 16, sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Amen. Sa araw na hatulan ng Diyos, ang mga lihim, lahat ng mga lihim, mga minamahal na ginagawa natin na walang nakakita sa atin, walang nakaalam. Sabi, sa araw na hatulan ng Diyos, ang mga lihim ng mga tao. Amen. Lahat ng sekreto mo, maminamal nakalantad sa Diyos. Yan. Sabi nga, kahit magtago ka sa dilim, kahit wala nakakakita, pinatay mo yung ilaw, meron kang ginawang masama, maminamal, walang nakakita, nagtago ka sa pinakaliblib na lugar, walang nakakita sa iyo. Sabi, ang paghukom sa araw na hatulan ng Diyos, ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga, we must stand before the one who knows all about. Tayo'y tatayo sa Diyos, maminamahal, na nakakaalam ng lahat. Yung sabi, we must stand the court without evidence and without witness. Tatayo tayo sa korte ng Diyos na walang mga testigo, walang mga ebidensya kasi nakita ng Diyos. Pag ikaw ay nandun na, maminamal, sa tinatawag na Bema Judgment, nakaupo ka, ang ginawa mo, walang nakakita, sekreto mong ginawa, hindi alam nung kapatirang, hindi alam ng kapatid mo, hindi alam ng sino mang tao, bigla mong mapapanood yung hindi nila alam. Ikaw lang nakaalam, tsaka nung tao na yun. Amen. Ikaw lang ang nakaalam. Mapapanood mo yan mismo, maminamal, sa isang malaking, parang television. Parang television, napakalaki, maminamal, makikita mo. Ba't nandito to? Ginawa ko yun, patago Ginawa ko yun, palihim, walang nakasaksi. Pero sabi, we must stand the court without evidence and without witness. Yes. Walang pwedeng magtestigo sa iyo, walang pwedeng magbigay ng ebidensya. Basta ipakikita sa iyo ng malapan lahat ng ginawa mo, hindi na kinakailangan ng testigo, hindi na kinakailangan ng ebidensya. Maminama, lahat tayo, sabi ng Biblia, ipakikita ng Diyos yung ginawa mo sa lupa. Kaya iiyak ka na lang. Lahat ng ginawa mo masusunog dahil sa ginawa mong pagkukulang, pagkasala sa mahal na Panginoon. Sabi nga rito sa Hebrews 4:13 at susunod natin Roma 2:6 hanggang 11, ito po ang mga nakasulat, sabi ng banal na kasulatan, tayong lahat ay magbibigay sulit sa Diyos ayon sa ating mga gawa. Kaya nga sa mga nagtsatsaga sa mabubuting gawa ay naghahanap ng kalulatian, ng kapurihan at buhay na walang hanggan. Basahin mo natin Hebrews 4:13 at Roma 2:6 hanggang 11. Dito sa aklat po sa mga Hebreo, kabanatang 4, talatay 3. 2:6. Sige, Hebrews 4:13. Hebreo 4:13. Sabi dito, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyong ating pagsusulitan. Dito po sa aklat ng Roma. Mga taga-Roma, kabanatang 2, talatay 6 hanggang 11. Dito sa 6, Roma 2:6, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. 7, sa mga nagsisipagtyaga sa mga mabubuting gawa sa paghanap ng kalwalatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. 8, datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuutan. 9, kapighatian at kahapisan, at sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo, una-una, at gayon din ng Grego. 10, datapot kalwalatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Grego. Sa 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Amen. Amen.
Mga minamahal, yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Amen. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, sapagat ang lahat ng ating gawa ay hayag sa Diyos na ating pagsusulitan. Yes. Kahit magtago tayo sa ilalim ng lupa, kahit tayo po ay magpatay ng ilaw, kahit tayo po, mga minamahal, ay magpunta doon sa lugar na walang katao-tao, tandaan po natin, sabi ng banal na kasulatan, nakikita tayo ng Diyos. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa ay paghahanap ng kalulatian, ng kapurihan at hindi pagkasira at buhay na walang hanggan. Dadapat sa mga palaaway, sa mga nagsisitalima o sa hindi nagsisitalima sa katotohanan kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan ay kagalitan at kapuutan, kapigatian at kahapisan sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Sa Hudyo, ganun din naman sa Grego. Dadapat kaluwalhatian, karangalan, kapayapaan sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Unang-una sa Hudyo at gayon din naman sa Grego. Sapagat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Amen. Hindi siya nagtatangi ng tao kahit mahirap ka lang, kahit mga minamahal, wala kang katungkulan sa church, kahit ikaw maminamahal ay isang mahirap, isa kang pinakamaliit, maminamahal na tao sa church, sabihin, wala kang ganong kapurihan sa church, wala kang gampanin, pero gumagawa ka ng kalooban ng Diyos. Sabi dito, kaluwalhatian, karangalan, kapayapaan sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Unang-una sa Hudyo, gayon din naman sa Grego. Gagantimpalaan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung mababasa rin po natin sa Psalms 139, verse 11 and verse 12, sabi, tunay, mga minamahal na walang nalilingid sa Diyos. At tulad ng sinabi ng Hebrews 4:13, walang anumang nilalang na hindi mahayag sa kanyang paningin. Ang lahat ng bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Pagdating ng araw, maminamahal, sabi ng Biblia, kahit magtago tayo sa kadiliman, kahit tayo magtago sa ilalim ng dagat, sabi, tayo po, maminamahal, ay hindi pwede makapagtago sa Diyos. Psalms 139 verse 11 and verse 12. Dito sa aklat po ng mga awit, 139, talatang 11 at 12. Dito sa 11, kung aking sabihin, tunay, natatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi. Dito sa 12, ang kadiliman man ay hindi nakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. Amen. Amen. Kahit magpatay ka ng ilaw, kahit pumunta kayo sa kadiliman, walang katao-tao, madilim na madilim. Sabi ng banal na kasulatan, ang kadiliman man ay hindi makakapagkubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw, ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapares lang sa Diyos. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, we must stand before the one who knows all about. Tayo'y haharap doon sa nakakaalam ng lahat ng bagay. At pangatlo, sabi pa rito, maminamahal, we must ready. Kinakailangan maging handa tayo. We must ready face to face. Sabi, to face the one who shall give account. Tayo po ay kinakailangan maging handa, maminamahal, sa Diyos, mga minamahal na pagsusulitan po natin. Sabi rito sa Mateo 24, talatang 44, talo natin ng 48 hanggang 51, mga minamahal, kinakailangan maging handa po tayo. Kasi hindi natin hawak ang bukas. Pwedeng bawiin ng Diyos ang buhay natin. Sabi nga ng Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Pag tayo po'y namatay, pag binawi na ng Diyos ang buhay natin, doon tayo magbibigay sulit sa Diyos, mga minamahal. Kaya sabi rito, we must ready. Tayo po'y kinakailangan maging handa kasi hindi nga natin alam ang buhay natin, kailan tayo kukunin ng Diyos. Pumunta ka, mga minamahal, sa sementeryo, sabi ng isang tao, kailan kaya pwedeng mamatay ang tao? Hanggang kailan namamatay ang tao? Hanggang kailan siya niya bubuhay? Sabi nung mama, pumunta ka sa sementeryo. Punta siya sa sementeryo. Pagbalik niya, anong nakita mo? Sabi niya, parang hindi ko naintindihan. Pero nakita ko sa sementeryo, merong maliit na nicho, meron namang malaki, merong katantaman lang ng laki, meron namang napakalaki. Ano ibig sabihin ng ganun? Ibig sabihin, anytime pwedeng mamatay ang tao. Yeah. Yung nakita mong maliit lang ang kanyang nicho, yan isang gul lang, namatay na.
Amen. Yung nakita mong katantaman, teenager lang yan, namatay na. Amen. Yung nakita mong medyo malaki, ibig sabihin matanda na yun, no, namatay na. Ibig sabihin, maminamahal, if it is appointed unto man once to die, then after this, the judgment. Anytime pwedeng mamatay ang tao. Kahit walang sakit, kahit siya'y malakas, kahit siya'y bata pa, maminamahal, pwedeng mamatay ang tao. Kaya nga, dapat lagi tayong handa, katulad ng sinabi na Mateo 24, talatang 44, italo ng 48 hanggang 51. Dito sa aklat po ng Mateo, kabanatang 24, talatay 44, italo ng 48 hanggang 51. Sa 44, kaya nga, kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Talo ng 48, datapwat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang Panginoon at pasimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at magipagkainan at magipag-inuman sa mga lasing. 50, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman. 51, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Amen. Amen. Kaya nga, maminamal, we must ready. Kinakailangan tayo maging handa to face to the one who shall give account doon sa pagsusulitan natin. Sabi rito, maminamal, kaya nga, kayo'y magsipaghanda sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Amen. Ang ibig sabihin ng pagparito ng malapang na pwede siyang pumunta, maminamal, pwede siyang dumating, maminamal, sa tinatawag na rapture. Yung rapture, yung nandun siya sa alapaap at tayo pong mga naghihintay sa kanya, kukunin niya, unang ibabangon yung mga namatay. At pangalawa, tayo pong mga nabubuhay, yan po'y nasa unang Korinto, kapitulo 15, talatang 51 hanggang 52. Yan po ang pagparito ng ating malapang ng kabit. Sabi, we must ready to face to the one who shall give account. Kailangan maging handa tayo, gaya na sinabi ng Amos 4:12. Sabi rito, yamang aking gagawin ito, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos o Israel. Ang tinutukoy dito, lahat ng mga anak ng Diyos. Sabi, gumanda kang salubungin ang Panginoong Diyos o Israel. Dapat lagi po tayo nakahanda. Amen. Hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Ngayon po, maminamahal, meron po kong alam na mga mananampalataya, 3 pong mga mananampalataya ang kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailan lang malalakas sila, kailan lang kausap namin, pero nabalitaan namin, maminamal, 3 mga tao po, maminamal na naglilingkod sa Diyos, pero naglilingkod naman sila sa mahal na Panginoon. Sila po'y kinuha ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na we must ready to face to the one who shall give account. Dapat lagi po tayong handa sa pagharap sa Diyos na pinagmumulan ng ating buhay. Ang sabi po rito, mga minamahal, sa Hosea, kapitulo 12, talatang 6, basahin po natin, mga minamahal. Dito sa Hosea, kabanatang 12, talatay 6, kaya't magbalik loob ka sa iyong Diyos. Mag-ingat ka ng kaawaan at ng kahatulan at hintayin mong lagi ang iyong Diyos. Amen. Amen. Hintayin mong lagi ang iyong Diyos. Hindi porket, maminamal, hindi sinabi ng Diyos kung kailan siya paparito. Hindi sinabi ng Diyos, maminamal, kung anong araw, anong oras darating ang ating malapang noon. Kasi anytime. Ha? Kung sakaling hindi pa bumalik ang ating malapang noon, pwede pong bawiin ang buhay natin. At tulad ng sinasabi ko sa inyo, Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Yes. At sabi mo, kaya't magbalik loob ka sa iyong Diyos. Mag-ingat ka sa kaawaan at kahatulan. Hintayin mong lagi ang iyong Diyos. Hintayin mo. Ang mga wise na Kristiyano, maminamal, hinihintay nila lagi ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. At tamang paghihintay, yung lagi kang nagpupuri. Lagi kang nananalangin. Pag may mga kausap ka, may mga nakakasalamuha ka ng mga tao, ipatutuo mo na ikaw ay binago ng mahal na Panginoon. Sabi mo sa kanila kung anong mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo at makapagdala ka ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Yun ang totoong paghihintay. Kasi anytime, babalik ang mahal na Panginoon at kung hindi man bumalik ang ating mahal na Panginoon, pwede niyang bawiin ang ating lakas, pwede niyang bawiin ang ating buhay. Kaya nga, sabi, humanda tayong palagi. Amen. Humanda tayong palagi na minamahal sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa huling talata, basahin natin ng John
12:47 and 48. Sabi po rito, mga minamahal, ang nakikinig ng aking mga salita at hindi iniingatan, sabi, hindi ko siya hatulan sapagkat hindi ako naparito para humatol sa libutan ko kundi para iligtas, kundi ang hahatol sa kanya, mga minamahal, ay ang kanyang mga ginawa. Ay yung kanyang mga ginawa ang hahatol sa kanya pagdating ng araw. Huling talata, 1:12:47 hanggang 48. Dito sa aklat po ng 1 Kabanatang 12, talatay 47 hanggang 48. Sabi ito, 47, at kung ang sino mang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. 48, ang nagtatakbil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay isang sa kanya ihahatol sa uling araw. Amen. Amen. Yung mga salita ng Diyos na inyong napapakinggan, yan po ang hahatol sa atin. Yes. Kung ano yung nakasulat, na minamahal, alam niyo po, ayaw ng mahal na Panginoon na siya mismo ang magpapataw ng parusa sa mga mananampalataya, sa mga anak niya. Pero, maminamahal, sabi nga ng salita ng Diyos, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking pananalita, mayroong isang hahatol sa kanya. Yung salitang aking sinalita, ang siyang sa kanya ihahatol sa huling araw. Naparito ang ating malapang hindi para humatol. Pero, pag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, ang hahatol yung kanyang banal na salita. Sa madaling salita, ito pong banal na kasulatan, maminamal, dito titignan ng Diyos kung karapat dapat tayong matulan, kung karapat dapat tayong umakyat sa langit, o tayo po ay karapat dapat parusahan at itapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga sa gabing ito, para tayo po, maminamahal, ay maligtas, sinabi ng banal na kasulatan sa 1:12, ngunit ang sinumang sumampalataya sa Kanya, ay binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos sa mga tuwid ay ang sumampalataya sa Kanyang banal na mga salita. Kaya sa gabing ito, mga minamahal,